Inilabas nga ang GoPro Hero 7 Silver kasabay ang Hero 7 Black at budget meal nitong si Hero 7 White noong September 20, 2018. Until now, ay supported pa rin sila ng GoPro Quick app unlike ng Hero 3 Plus pababa na hindi na. Not sure sa Hero 4 kasi hindi pa naman ako nakagamit nun. Sa itsura, pareho lang sila ng mga laki at sukat, pero malaking pagkakaiba pagdating sa specs and features. Simulan natin sa budget meal nila na Hero 7 White. Meron din itong touchscreen sa likod, pero same na silver, walang screen sa harap. May linaw na 10 megapixel camera, same din ng silver. May maximum na 1080p at 60 fps. Waterproof din up to 33 feet, may voice control at may 2x slow-mo. Take note na wala tong 4K feature, wala tong GPS, at wala ring wide dynamic range at hindi napapalitan ang battery. Habang ang Hero 7 Silver naman, which is etong gamit natin ngayon, ay meron din lahat ng meron si White. Pero itong bad boy na to, kayang mag-record ng video sa hanggang sa maximum na 4K at 30 fps. Merong touchscreen LCD na rin pero walang display sa harap at non-removable yung battery na kagaya lang din sa White. Habang ang Hero 7 Black naman ay meron din ang lahat ng meron si Silver at White pero may palong-palong 12 megapixel camera na kaya mag-record ng maximum 4K at 60 frames per second, 1080p at 240 frames per second, 8x slow-mo, hyper smooth stability, HDR at pwede ka na rin mag-live stream. Oh, saan ka pa? Not to mention, meron din itong screen sa harap at napapalitan yung lens niya ng camera. Merong nabibili sa Shopee na mga lenses na merong filter and the output is amazing. At meron pa, etong black version ay napapalitan ng battery. So pag malobat ka, salpakan mo lang ng ibang battery na full charge at good to go ka na. Kaya ba yan ng Hero Silver at White mo? Syempre hindi. Kasi fix nga yung battery nila. So pag malobat ka, syempre charge mo muna bago magamit ulit. At dahil fix yung battery nila, madali din silang nag-overheat kaya nag-auto stop yung recording. And yan yung nakikita kong issue ng series na to. So, yes, budget-wise, medyo cheaper si Silver and White. But, konting-konti lang idadagdag mo at meron ka ng GoPro Hero Black with all of these features. So, going back sa ating main character which is the GoPro Hero 7 Silver, na-mention ko nga kanina na mag-focus tayo sa review na to, and since alam na natin ang pinagkaiba niya sa ibang version ng Hero 7, let's jump up naman sa testing. Halos 2 weeks pa lang sa akin tong Hero 7 Silver, pero so far, nag-enjoy naman ako sa performance niya. Malinaw ang camera at hindi rin naman shaky or distorted while in extreme actions. Napansin ko lang na wala din pala siyang Pro Tune, kaya medyo madilim talaga ang kuha niya sa gabi. Pero madali lang naman siyang maremedyohan kasi pwede naman natin siyang i-adjust, sa brightness and exposure during editing. Medyo hassle nga lang. Malinaw din naman ang built-in microphone niya. Nagpa-vlog ka ba? Ay, yung ano, However, dahil open muffler tayo, hindi na tayo gaano dinig at mas nangingibabaw yung tunog ng tambucho natin. Siguro ay recommend na magkaroon or magkabit tayo na external microphone or mag-silencer muna tayo para hindi ganun kaingay yung tambucho natin.
boses using the GoPro microphone. And we'll do a quick jogging. So tatakbo-takbo lang tayo dito. Like ganyan. And we'll just check the stability of this camera. No? So dito tayo ngayon sa Ortigas, sa Bridgetown, para i-check. Tara, makatakbo na tayo, no? At medyo magalaw talaga, shaky talaga yung ating kamay. Ito naman 4K 144 resolution at 30 FPS. Still worth it pa rin ba ito ngayon 2024 since this is an old model na? Try din natin siyang gamitin sa mga iba't ibang klase ng activities, okay? Especially sa motorcycle because we mainly use this para sa ating mga motovlogs. So this is my main setup. So this is actually a chin mount. Ayan, naka-mount siya dito gamit tong adhesive mounting. Ayan, nabili ko yan sa Shopee. Ang ginagamit ko madalas is itong skeleton case. Ayan, hindi siya waterproof case, hindi siya diving case. Ayan, exposed yung ating camera, especially kapag umuulan, kapag maaraw. Pero for now, let's focus muna dito sa helmet dahil ito talaga yung pinaka-ginagamit natin sa ating mga motovlogging. So, ganito ang itsura niya kapag nakamount na siya sa chin. Diba? Pumogi tayo ng mga 50%. 50% lang. Wala pang 100% kasi wala yung motor. Kapag nakasakay na tayo sa motor, mas pogi na tayo. Okay. Sana nag-enjoy kayo sa paglalakbay natin ngayon. Kung gusto niyo ba na ganitong mga content, huwag kalimutan i-like ang video at mag-follow para makagawa pa tayo ng mga ganitong reviews. Maraming salamat sa lahat ng nanood at sumusuporta sa ating munting page. Ang inyong mga komento at feedback ay laging welcome, kaya't huwag magatubiling mag-iwan ng comment sa baba. Hanggang sa muli, ride safe at panatiliing buo ang motor at ang mga sarili nyo. At laging mag-ride with passion. Kita-kits sa kalsada. Ciao!